Hello po, good morning po everyone. Isang maganda at malusog po na umaga sa ating mga Central Luzon. At salamat po muli no, sa pakikibahagi po sa isa na namang session ng ating Health Tips Kalusugan Mo Usap Tayo na kinokontak po natin alternately every Monday of the month. So nais po ng ating kagawaran na mapabuti po ang kalusugan ng bawat mamamayan no, dito sa ating rehiyon. Kaya't isinasagawa po natin ang mga health tips session na ito upang talakayin ang mga usaping pangkalusugan. Sa araw po nito, no, binabati rin po natin muli ang ating mga kasama, ang ating mga media partners dito sa Central Luzon. Kasamahan sa ibang ehensya, andito rin po ang Clark, no, nakita ko po silang nag-in kanina, sa ating Provincial Department of Health Offices at Provincial Health and Information Offices sa Central Luzon. So good morning po sa inyong lahat. So for today's topic, we will be discussing a Philippine National Research Week, National Breastfeeding Week, and Family Planning Month. At magpapasalamat na rin po tayo at babatiin po natin ang ating mga research speakers no, that are really committed their time and effort to be here with us today. So binabati po natin ang magandang umaga. Good morning po, Ma'am Elaine Kidabo, ang ating health program researcher from RDU. Good morning po. Good morning po sa lahat. Ayun, good morning din po. Binabati po namin no, si Mr. Dick Thalion, our nurse 5 po, no, from our family health cluster. Ayun, mag-i-in po siya later. And also, we are saying good morning po to Miss Diane Jane Crisostomo, no, our health program officer too from family health cluster as well. Ayan, good morning po, Ma'am Morning. Diane. Morning, everyone. Ayun. So with that po, no, as we proceed at pinapaalalahanan po natin no, ang ating mga viewers no, if they will be having their questions, they can type it in our comment box sa ating Facebook page and chat box here in our Zoom. Of course, please share and like our page no, and share this session po sa DOH Central Luzon so that we can disseminate widely the information po on crucial health topics. And with that po, we will be starting po our session. This is an avenue to bring focus and promote evidence-based policy making and program implementation, and of course, to encourage a culture of research sa ating usaping pangkalusugan. So from this point forward po, we are going to dive into the Philippine National Research Week that will be discussed by Miss Elaine Dabu. Magandang umaga po ulit, Ma'am Elaine. Po, nakumaga po talaga. Clear po ba ang screen? Balik dalawa po kami sa Yung Hello? Am I audible enough? Yes Yung po. pay na lang din Okay na rin po ba? Naka-flag na screen na? Nakikita niyo po ba? Yes po, ma'am. Visible and clear. Medyo mahina lang po pala yung boses mo. Sorry. Ay, nakakain yung But, then, din yung cluster na apat na. Apat, so pwede mo kung Apat. Dalawa lang ba? sorry. Nakaka-orbit na doon ba? Uy, yung papel mo kinagamit ko. Yung mga unang headset na duman. Apo, magkakasama sila sa isang ano. Ayun. Wala yan ba? Siya po yung nahiwalay. So, muli, isang malusog at ligtas na umaga po sa ating lahat. So, ngayong umaga, tatalakayin natin ang tungkol sa Philippine National Health Resource System, Week Celebration or PNHRS, kung paano ito nakakatulong sa ating kalusugan at paano tayo pwedeng makibahagi. Yan. So, ang health research ay may patibay na batayan sa ating mga batas. Una rito ang Republic Act 11223 o Universal Healthcare Law. Ayon sa Section 31, ang Department of Health ay inaatasang palakasin ang kapasidad nito sa research upang makabuo ng polisiya at programang tumutugon sa tunay na pangangailangan ng health system. So, isa pa rito ang Republic Act 10532 or PNHRS law. Dito, isinasabatas ang pagtatag ng Philippine National Health Research System upang tiyakin na ang mga research ay makabuluhan, makatao at may malinaw na epekto sa kalusugan ng bawat Pilipino. Ah, ang batas naman na ito, ang layunin naman ng batas na ito ay gawing sistematiko or ethical at kapakipakinabang ang mga pamumuhunan sa health research sa buong bansa.
At ayon sa Presidential Proclamation number 1309 or PNHRS Week, ito ay pinagdiriwang tuwing ikalawang linggo ng Agosto bilang ipagkilala sa mahalagang papel ng pananaliksik pakalusugan. So next week na po ito, no? Na pagdiriwang. Ngayong 2025, ang Philippine National Health Resource System Week ay muling gaganapin sa August 13 to 15 sa Legazpi City, Albay. So may temang One Health for All, Igniting Transdisciplinary Solutions for Healthcare Philippines. Layunin nito na pag-isahin ang mga eksperto, tagagawa ng polisiya at miyembro ng komunidad upang tugunan ang mga magkakaugnay na isyu sa kalusugan ng tao, hayop at kapaligiran. So ang host po ng ating aktibidad ngayong taon ay ang Bicol Consortium for Health Research and Development or BCHRD, katuwang ang DOST PCHRD. So magsisilbi rin po itong pambansang pagtitipon ng mga research consortia, universidad, ahensya ng gobyerno at mga civil society organizations na tutulungan upang isulong ang pantay-pantay na access ng kalusugan sa pamamagitan ng siyensya at inobasyon. So sa activity po na ito, sa loob ng 3 araw, magkakaroon po ng mga plenary sessions, research competitions, policy dialogues, and technical committee meetings na nakaangkla sa ating National Unified Health Research Agenda or NURA. So ngayon naman, sa rehiyon ng Central Luzon, or DOH Central Luzon Center for Health Development ay may mga programang sumusuporta po sa ating mga researchers. So nagbibigay po kami ng mga tulong teknikal, administrative sa mga institusyon at individual na nais magsagawa ng kanilang health research. So layunin naming hikayatin ang mas maraming health workers, LGUs, and akademya na lumuhok sa pananaliksik upang mas mapabuti ang mga polisiya at serbisyong pangkalusugan ng rehiyon. Yan. So para naman po sa mga nais madagdagan ng kanilang mga kaalaman at kasanayan, so maaari pong mag-enroll sa mga online training courses namin sa DOH Academy. So bisitahin lamang po ang www.learn.doh.gov.ph. So muli, libre po ito at bukas sa lahat. Kabilang sa mga pwedeng pag-aralan dito ay research ethics, data management, at iba pang topics na makakatulong sa paggawa ng makabuluhang health research sa ating region. So kung may plano naman po kayong magsagawa or gumawa ng research na nais humingi ng pondo, maaaring gamitin ang aming Citizen Charter bilang gabay. So makikita ito sa link naka-flash sa inyong screen po. And dito nakasaad ang mga requirements, proseso at timeline para sa aplikasyon. So halimbawa po ng mga requirements namin ay letter of intent po, address to our regional director, line item budget, and endorsement from the head of institution. So, maaari rin pong gamitin ang QR code na nasa inyong screen para direktang makakuha ng dokumento. So, muli po, layunin itong gawing malinaw at mabilis ang proseso para sa mga researchers ng Central Luzon. So, tumatanggap din po kami ng mga request sa mga information datos or data na magagamit sa research. So, kung may mga research proposal po kayo or nais ipa-review sa inyong ang inyong research questionnaire, kinakailangan lang po ulit ng letter of intent, address to our regional director. Nakasaad po ang layunin ng request. So, pati rin po yung mga contact details and valid ID ay kinakailangan din po. So, para sa mga post-proposal request naman po, kailangan din po ng kopya ng proposal at questionnaire. So, ang mga request po ay pinoprosesa namin sa loob ng 7 araw ng pasok po ng trabaho. So, pag kumpleto po yung dokumentong naipasa, mas mabilis po ang serbisyo or mas mabilis po ang serbisyo. So, kung may mga tanong or may nais linawin po, so bukas po ang aming tanggapan. Maaring makipag-ugnayan po sa pamamagitan ng aming mga official contact details na makikita sa screen. So, scan nyo lang po yung QR code para ma-visit ang aming Facebook page. So, nagpo-post din po kami ng mga free webinars and trainings sa page po na ito. Kaya huwag pong kalimutan na i-follow at i-like po para sa mga latest research updates ng ating region.
Yan. Muli, nais po namin ipaalala na ang research ay mahalagang pundasyon ng isang matibay, epektibo at makataong sistema ng kalusugan. Sa tulong ng health research, mas naintindihan ang tunay na pangangailangan ng bawat Pilipino. Mas nagiging matalino ang mga desisyon at mas naaabot ang layunin ng universal healthcare sa bawat isa. So, kaya hinihikayat ang lahat na makiisa at magkiisa sa pagtataguyod ng isang bukas, masigla at suportadong kapaligiran para sa isang researcher. So, muli po, sa mga ating mga researcher ng Central Luzon, sulong mananaliksik pang kalusugan, sulong kalusugan sa bagong Pilipinas. Salamat po sa pakikinig at muli, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, maraming salamat po, no, Ma'am Elaine. Ito sa reminder, no, sama-sama tayong magsulong, no, ng mga research programs natin. Sabi nga, sulong mananaliksik sa pangkalusugan at sulong kalusugan sa bagong Pilipinas. Thank you po for the well-detailed discussion. It really helped us po to address region-specific health issues through research, and it opens a further discussion po, no, through research. So to know more about this topic po, we have advanced questions curated po from our media partners, no? So for the first question po, Ma'am Elaine, ano daw po ba ang main objective of Philippine National Research Week this year? Thank you for that, no? Denise. So, ang main objective ng 2025 PNHRS Week ay i-promote ang One Health for All. So, isa itong holistic at collaborative approach sa research, sa health research na pinagsama-sama ang human, animal, and environmental health para sa mas inclusive at effective na health solutions. Ayun. One Health for All. So this year po, no, we are advocating for one health po for all. Follow-up question po, no, maybe nabanggit na rin po kanina, but paano po ang DOH Central Luzon ay nagpa-participate sa national health research activities? So, nagpa-participate ang DOH Central Luzon sa pamamagitan ng pagsali namin sa mga forums, gumagawa ng mga local studies, even nakikipag-partner kami sa mga regional and national research bodies. So, isa rito yung pagpapadala ng mga nanalong Central Luzon researchers noong Regional Health Research Forum noong May 8 and 9 para i-represent ang region sa national level. So, isang magandang balita na we have 5 finalists na lalahok sa mga iba't ibang kompetisyon next week sa PNHRS. And thank you so much po and congratulations to our 5 finalists po. No? Good luck. Yes po, good luck po sa kanila. So thank you po. And next po, how are research findings used to improve our health programs or services po dito sa ating rehiyon? Napakaganda lang po, no? So, ginagamit ang mga findings para i-update, ayusin, or palakasin yung mga health programs base sa mga actual needs ng community at evidence-based strategies para mas maging epektibo yung servisyo natin. Alright po. And for the last questions po, no, ano po yung mga challenges daw po kaya in our health research implementation here in the region? Meron po ba tayo naranasan na challenges? So, ayun po. Oo, meron tayo, no? Sa kabila ng mga pangunahing kabilang sa mga pangunahing hamon ng pagpapatupad ng health research sa ating region ay ang kakulangan sa pondo, limitadong bilang ng trained researchers at hirap sa pag-access sa maaasahan at kumpletong datos. So dahil dito, ang CLCH-DRDU ay nagbibigay ng mga health research webinars and trainings para sa mga ating Central Luzon researchers sa ating region. So upang mapalakas ang kanilang kakayanan, or may kakayahan at mapabuting ang kalidad ng research na naproproduce nila. Ayan. So ito yung mga para matugunan din yung mga challenges na nabanggit ko. Amidst the challenges, we are having our interventions, no? So, ayun, it's a good opportunity. Maraming salamat po, Miss Elaine, and again for our participants. If you still have questions po, no, sa ating resource speakers, you can type it in our
chat box or in our comment box po sa Facebook. So, maraming salamat po muli, Ma'am Elaine. And as we are still waiting for the questions, maybe later we can answer more. Or if not, we can answer you via email. So, once again, no, this discussion ensures translation of findings into action for better health outcomes. And of course, this is a good opportunity since we have research unit no, sa ating Central Luzon. We can take that opportunity, especially sa mga students that are having their research. Pwede palang magpa-validate ng questionnaire. Kung nung college ako, alam ko yon nagpa-validate sana ako. Pero ayun na, once again po, thank you so much po, Ma'am Elaine. Ayan. So with that po, no, diretso na rin po tayo sa ating pangalawang topic. So breastfeeding is critical to infant survival and maternal health. Of course, it is very important to address misinformation and cultural barriers even in regards to breastfeeding. So dahil po dyan, para sa tuloy-tuloy na daloy ng impormasyon ngayong umaga, we are going to pass our microphone po no, for our research speakers on National Breastfeeding Week. So with that, good morning po Ms. Dayan, Jane, Crisostomo. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Morning po. Share ko lang po yung screen ko. Yes po, sure. Ayan, okay na po. Is it, Yes po, nakikita na po yung screen visible ko? na po. Okay Yes po. po. Ayan po. Bali po, ngayong buwan din po ng Agosto, isa sa mga ating sineselebrate po ay ang National Breastfeeding Awareness Month po. No? At ako po ay magbabahagi po ng ilang mga impormasyon tungkol po dito. Ayan. Ayan. So, ang pinagdiriwang po ang buwan ng Agosto bilang National Breastfeeding Awareness Month po dahil po sa mga batas po na ito. Una pong inilatag ito ng Senate Bill number 2026 kung saan layunin po nito na protektahan, palawakin at suportahan pa ang pagpapasuso sa ating bansa. Samantala naman po sa loob ng Section 11 po ng Republic Act 10028 o ang Expanded Breastfeeding Promotion Act ay dinedeklara po niya na maging Breastfeeding Awareness Month naman ang buwan ng Agosto upang magbigyang diin po ang kahalagahan ng pagpapasuso at ang pagsulong po nito. Tingnan naman po natin yung mga datos po tungkol sa pagpapasuso dito po sa ating figure po. Bali po, ayon dito po sa may nakahuling National Nutrition Survey po noong 2023 ng TUSC FNRI, makikita po natin na may makabuluhang pagbaba po kung ikukumpara noong survey noong 2021 ang timely initiation of breastfeeding at ang exclusive breastfeeding. Bali, ang timely initiation of breastfeeding po o ang pagpapasuso sa sanggol na hindi hihigit sa 1 oras pagkapanganak ay bumaba po mula 72.4% noong 2021 ay naging 61.2% na lang po siya nitong 2023. Samantalang ang exclusive breastfeeding naman po o ang tanging pagbibigay ng gatas ng ina lamang sa loob ng 0 to 6 months sa isang sanggol ay bumaba po mula 60.1% noong 2021 ay naging 50.4% na lamang po siya nitong 2023. Kaya naman po mula sa mga datos na ito ay makikita po natin na kinakailangan pa rin po talaga nating paigtingin yung laban po at advokasya po natin para maitaguyod pa po ang pagpapasuso po no para po mula sa ospital hanggang pag-uwi sa bahay po ng mga nanay po. Ito naman po yung mga batas po na nagtataguyod sa pagpapasuso. Unang-una na po dyan ang ating Executive Order 51 o ang Philippine Milk Code kung saan nire-regulate po nito ang pagbebenta ng mga breast milk substitute o yung mga infant formula milk po sa pamamagitan ng pagbabawal ng advertisement po nito at promotion ng mga formula milk at mga bottles po o botelya sa publiko po. Sa RA Republic Act
2600 naman po o ang Rooming In and Breastfeeding Act po. Ito naman po ay nag-oobliga sa mga ospital na mai-room in ang mga bagong panganak na sanggol po na hindi po lalagpas ng 1 oras kasama ang kanilang mga nanay upang maitaguyod po yung early initiation po ng pagpapasuso po. At ang yung next naman po ay ang Republic Act 10028 o yung nabanggit ko po kanina na Expanded Breastfeeding Promotion Act of 2009. At ang batas naman po na ito ay ang nag-oobliga po sa pagtatayo ng mga lactation station sa mga lugar po ng ating mga trabaho o sa mga pampublikong lugar po para po kapag handa nang bumalik si nanay sa kanilang mga trabaho ay masisigurado po nila na may lugar po sila, may mga ligtas na lugar po sila kung saan at maaari silang maglabas ng kanilang mga gatas at may pagpatuloy pa po nila yung pagbibigay po nila ng mga gatas na ito sa kanila pong mga anak po. Ito naman po yung mga certified or accredited po na mga mother and baby friendly health facilities and workplaces po. Ngayon pong 2025 sa Central Luzon, ito po yung ating ginagawa po para po makatulong po sa mga initiation, makatulong tayo sa datos po, no? And po, so una po ay as of August 1 po, meron po kaming natanggap na 48 applications po na nag-a-apply po for certification. Sa 48 po na yon, 28 po yung na-certify po at nabisita para maging mother and baby friendly workplace at 40 naman po ang na-certify or na-accredit po bilang mother and baby friendly health facility initiative po yun. Sa 14 po na yon, 4 po galing sa private hospitals at 10 naman po ay galing sa government hospitals. Ibig sabihin po, yun po sila yung mga nakasunod po sa yung mga steps po to successful breastfeeding at talaga pong isasagawa nila sa kanilang ospital yung rooming in po, yun yung sa mga batas po na binanggit ko po kanina. So sa kabuuan naman po, meron tayong 36 na valid na certified at accredited na mga hospitals or health facilities at 54 naman po yung may valid na certified MBFW or yung mga mother and baby friendly workplaces. Yung kabuuang listahan po ng mga facility po na ito ay makikita po natin siya sa official Facebook page po ng DOH Central Luzon po kung saan nakapaskil po sila at yung mga certified at accredited na yun, nakakategory po sila per province po. So, ito naman po ang tema po natin ngayong taon para po sa ating breastfeeding month. So, ang tema po ay Prioritize Breastfeeding, Create Sustainable Support Systems. Ayan, so binibigyan din po ng tema natin ngayon ang kahalagahan ng isang tuloy-tuloy na mapagkalingang suporta kay nanay po upang maipagpatuloy po niya ang kanyang pagpapasuso. Kaya makikita po natin dito sa infographic po or sa graphic po na to na kailangan po tiyaking nakakain si nanay ng masustansyang pagkain, may sapat na pahinga at nasusuportahan sa kanyang mga emotional needs para po sustainable, makapagpatuloy po siya sa kanya pong pagpapasuso. Ang suporta po na ito ay maaring manggaling din po bukod sa pamilya, sa kanya pong komunidad. Tulad po ng mga mother support groups o ang mga grupo ng mga nanay na papasuso po sa kanilang mga anak. Kung saan sila po ay maaring makapag-usap, makapag-share po ng kanilang mga karanasan at masuportahan po ang isa't isa para po makapagpatuloy pa po sila nanay sa breastfeeding po. Ayan. So, ito naman po yung paano po yung mga sama-samang pagsulong po sa pagpapasuso, paano pa natin siya makakatulong sa pag-create ng sustainable po ng support system. So sa mga employers po o mga kumpanya, makatulong po sila sa paggawa ng sustainable support system sa pagtatag po ng mga lactation stations po. Yan po, para nga po sila nanay po makapagligtas po at may privacy sila na makapagpa-express ng kanilang mga gatas po. At samantalang yung mga LGUs po or mga hospitals po, pwede naman po silang magtayo ng human milk banks kung saan maaari silang tumanggap ng mga breast milk po galing sa mga ina po na nais mag-donate. At pwede naman pong yung mga donated breast milk na yun ay magamit sa mga bata pong, sa mga babying nangangailangan po. And sa
sa parte naman po ng mga health workers, sila naman po ay maaaring makatulong sa pagsulong ng pagpapasuso sa pamamagitan ng pagbibigay po ng tamang impormasyon po sa mga inang nagpapasuso, sa mga bago po, sa mga buntis pa lang po para po pag nanganak na, may impormasyon na po si nanay na tamang impormasyon tungkol po sa pagpapasuso. Maaari rin po nilang gabayan ang mga ina tungkol sa tamang posisyon po sa pagpapasuso at tama pong paghakap ng baby habang nagpapasuso. Sa komunidad naman po, pinakamalaking makakatulong po ang komunidad po sa pagtaguyod ng sustainable support system dahil sila po yung maaaring lumapit sila nanay pag nagka-problema nga po habang nagpapasuso. Nandito rin po papasok yung sinabi ko po kanina na mother support groups po. Kasi po, meron nga po tayong kasabihan na it takes a village to raise a child dahil hindi lang naman po si nanay o ang magulang ang makakatulong po sa paglaki ng isang bata, kundi malaking party po yung mga nasa paligid niya, yung mga community po na nasa paligid niya sa kanya pong paglaki. Kaya sa pagtutulungan po ng isang komunidad po, ay masisigurado natin po na ang si baby po ay maaaring lumaki po ng malusog po at matalino po. Ayan. So, ayun na lang. Hanggang dito lang po yung presentation ko. Iwan ko lang din po yung gatas ng ina ayun yung huli po. Gatas ng ina ang unang nutrisyon kasi yun po yung unang nutrition na yung kay baby po na kanyang kinakailangan po sa unang 6 na buwan po niya. Ayan. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Ma'am Diane. Totoo naman po, gatas ng ina ang unang nutrition. So, mahalaga po na malaman at ma-highlight din po ang pagkakaroon ng sustained support systems para sa ating mga mother and child, sa bahay man, sa komunidad, and even sa trabaho. So po yung sinabi niyo, it takes one village to raise a child. So lahat tayo, meron tayong parte, to raise the baby. So, Yes po. kaya po sa pagpapatuloy, tutuloy na rin po tayo sa ating mga ilang katanungan mula muli sa ating mga media partners na nagpadala bago ang ating conducted sessions. Yes po. And even sa ating mga participants, you can keep the questions coming po again in the Zoom chat box or Facebook comment box. So para po sa unang tanong, Ma'am Dayan, what are our current or planned interventions po, event or activities po na nakalatag po sa ating National Breastfeeding Week this year? Thank you po sa tanong. Ang mga nakalatag po ng mga events po, yung mga iba-iba pong mga LGUs or mga partners po ay meron po silang ginagawang hakab na event kung saan na-promote po kasi nito yung breastfeeding nga. Yung mga nanay simultaneous po silang magpapalatch or yung maghakab ng kanilang mga baby. Sa katunayan po, last week po, may natendan po kami sa Taguig po. Yun po initiative ng city na yung mga nanay po yun, ma-attend po sila, may mga makapag-discussion din po, may natutunan po sila sa mga panelist po. Saka bukod po doon, mas napopromote po na ang breastfeeding nga po, mas nakakadagdag po sa kaalaman nila bakit siya importante, ayan, bakit po kailangan ituloy po hanggang 2 years and beyond po, ayan po. Thank you so much po. So, for our participants, media partners, and our partner agencies, the DOH po is conducting our interventions, advocacy campaigns, and we also have our trainings for our LGUs po to promote this National Breastfeeding Week. So, those are good interventions for the mother, for the child, for the family, and the community, since we needed to create a supportive environment for them. So next po, how is the DOH Central Luzon supporting mothers po to practice yung exclusive breastfeeding? I think it's the same almost sa ating mga naunang questions, but maybe Yes po. reiteration po. Sige. Nagko-conduct po tayo ng mga training. May training po ng community maternal, infant, young child feeding po. Kung saan, ang focus po kasi nung training po na to, yung encourage po natin yung mga
yun nga po, isang parang mga mothers, magkaroon sila ng support groups po na sila mismo nakapag-share ng mga experience nila. So, parang dito po, yung mga nanay, ma-encourage sila na makapagpasuso pa. Kasi hindi lang naman po sila, meron pa silang mga ibang kasama pa po na nagpapasuso. Saka yung mga problema po nila, paano nila nasosolve yun. Yung community po talaga yung makakapag encourage sa isa't isa para po ipatuloy pa po yung pag-practice na exclusive breastfeeding. Thank you so much po. And we are also having our health tip sessions, no? It is Ayos po. one way po, no, to support our mothers, no, to practice yung exclusive breastfeeding so that our community would be always aware, no? There is no stigma in breastfeeding, also in public places. Yes, But it's tama better po. to have places po for them. So next po, no, what are the common breastfeeding misconceptions po, if there are, and how are they being addressed po? Yung pinakamadalas po na na-encounter talaga na breastfeeding misconception ay yung sinanay daw po hindi sapat or hindi sapat yung gatas niya para kay baby, hindi daw konti lang daw yung naiinom ni or na yun nga nakaano ni baby na gatas niya. Importante po nating tandaan na pagkapanganak lang din po si baby po, yung kanya po parang stomach or tiyan ay maliit pa lang po yun. Ang size pa lang po nun ay kalamansi lang po. So, kung may 5 to 7 ml lang po yun halos. So, saka yun din nga po, kaya parang konti lang po talaga sa mga unang araw yung sinususo ni baby na gatas po. Hanggang sa paglipat po ng mga araw, doon lang po siya lumalaki. Saka doon na rin po na-establish yung milk supply po ni mother po. Ayun po. Ayun. So, malinaw po yun, no, sa ating mga participants. No, that is a common breastfeeding misconceptions. Misconception po ito, hindi po ito fact. So, thank you so much. Yes po. Thank you so much po for that. No, that's it for our advanced questions. So, thank you so much po, Ma'am Dayan, no, for Thank this you rin po. discussion. Yes po, no. Again, tandaan po natin, no, mahalaga na magkaroon po tayo ng supportive environment both Yes for the po. mother and child. And we all have roles to play as an individual, our parents, schools, and communities. Thank you so much Thank you po. po. Yeah. And since we are already talking about mother and child, no, the family, we will dive more into the family topic because we believe now family planning is the key to reproductive health and population management. So sa punto po na ito, once again, we are calling our program manager and at the same time our nurse by po to discuss family planning. So with that po, good morning po, Dr. Dick Talion. Hello, Miss Denise. Good morning. Can you hear Good me? morning po, yes po, loud and clear. Alright, so isang malusog, ligtas at planadong umaga sa ating lahat. So, yung una nating mga narinig, no, ang buwan ng Agosto, iba't iba yung mga ating ipinagdiriwang, no. Nauna na diyan kanina ang National Research Week, andyan din yung National Breastfeeding Week, no. At ngayon naman, no, ang National Family Planning Month na ang ating tema ay Panalo ang Pamilyang Planado. Tara, usap tayo sa family planning. So magbigay lamang ako ng kaunting background na patungkol dun sa ating National Family Planning Month celebration, no. So ang National Family Planning Month, no, itinalaga siya tuwing buwan ng Agosto sa bisa ng Presidential Proclamation number 429 series of 1994. Trivia lamang, no, ito ay para pagkilala, no, sa pagkilala sa isang individual na may malaking ambag patungkol sa population development at sa family planning. Walang iba kundi si Mr. Rafael Montinola Salas. Ipinanganak siya noong ikapito ng Agosto taong 1928 sa Bago Negros Occidental, no? Siya yung kauna-unahang executive director ng UNFPA. And bukod doon, no, itong pagdiriwang natin ng National Family Planning Month, ito na yung pagkakataon para mas lalo nating mapaigting at mapalaganap, no, ang mga pagbibigay kaalaman sa ating mga kababayan ng kahalagahan ng pagpaplano ng pamilya. So ano nga ba ang family planning program?
Ang family planning program, isa ito sa mga programa ng ating pamahalaan at layunin nito na matulungan ang mga individual, nagsasama at mag-asawa na makamit ang minimithi nilang laki ng pamilya, dami ng anak at wastong pag-aagwat sa bawat pagbubuntis 3 hanggang 5 taon, no, yung ating nire-recommenda na spacing, no, years of spacing, no, sa bawat pagbubuntis sa pamamagitan ng paggamit ng ligtas, mabisa at dekalidad na modernong pamamaraan ng pagpaplano ng pamilya o yung mas kilala natin, no, na tinatawag na modern contraceptives or yung modern family planning methods. Bukod doon, no, ang family planning program, kinukonsidera natin siya na primarily as a health intervention dahil pinipigilan ng family planning ang hindi planado o mapanganib na pagbubuntis na maaring maging dahilan ng pagkamatay ng ina at sanggol. Ang mga delikadong pagbubuntis o yung tinatawag nating high-risk pregnancies ay kinabibilangan ng yung mga tuyang na binabanggit natin, yung masyadong batang ina, mga ina na 18 taong gulang pababa dahil sa kanilang edad na hindi pa talaga handa, no, physically, no, sa pagbubuntis. At bukod doon, no, iba yung responsibilidad, no, ng pagiging isang batang ama at batang ina. Pangalawa, maikling agwat ng mga pagbubuntis. Yung too close, no, yung interval sa bawat pagbubuntis, mas mababa sa 3 taon. No, pag kasi masyadong too close, hindi pa nakaka-recover, no, yung nanay mula sa kanyang previous na pagbubuntis at dahil doon hindi din natin masiguro, no, na maging healthy din, no, yung estado, no, ni baby. At kung meron tayong tuyang, no, yung may edad ang ina, particularly yung nasa beyond 35 years old kasi ayon sa pag-aaral mas mataas din, no, yung mga complications, no, doon sa ating mga too old. At yung madaming pagbubuntis o yung too many ng mga ina na buntis ng higit sa 4 na beses. At panghuli, may ibang sakit ng ina o yung mga too ill natin na mothers, no? Mga ina na may malalang sakit o karamdaman. So, ito yung mga high-risk pregnancies na iniiwasan natin, no, na maaring mag-lead to maternal death. Kaya andyan ang ating programa. At isa pa sa mga focus, no, o tinututukan ng family planning program, no, ay yung makita natin, no, sino-sino yung mga individual na may tinatawag na unmet need for modern family planning methods. Gusto natin silang mabigyan ng tamang impormasyon, no, ng edukasyon, ng counseling at mabigyan ng serbisyo o mai-refer, no, sa ating mga trained health service providers, no, para masabi na may unmet need o may pangangailangang hindi natutugunan pagdating sa pagpaplano, no? Sila yung mga may kakayahang magbuntis at sexually active, yung fecund o sexually active. Pangalawa, sila yung mga gustong mag-spacing o mag-agwat o limitahan na ang pagbubuntis. Kasama din dyan yung mga delayers na tinatawag natin, no? Yung mga delayers, sila naman yung maaaring bagong kasal, no? Kaya lang hindi pa ready magbuntis o bumuo talaga ng pamilya o kaya naman ay yung mga sexually active unmarried individuals natin, no? At bukod doon sila yung mga delayers at may spacers na yung tinatawag at limiters. Spacers, as the name implies, no? Gusto pang magbuntis pero hindi muna ngayon. Nais pa nilang manganak pero sa mga ilang taon pa, no? At yung limitahan naman, yung mga limiters na tinatawag natin, sila yung mga individual na na-achieve na o nakamit na, no, yung dami ng anak, no? At gusto na nila na magkaroon ng permanenteng pamamaraan, no, sa pagpaplano ng pamilya. Mamaya sa pag-uusapan natin yung iba't ibang modern family planning methods. At pangatlo, ngunit walang ginagamit na anumang modernong pamamaraan ng pagpaplano ng pamilya. Ito yung classic definition ng unmet need, no, for modern family planning. Kaya magbuntis, sexually active, gustong mag-delay, mag-space o mag-limit ng pagbubuntis, ngunit subalit datapwat, no, walang ginagamit ng anumang modern family planning methods, no. Kaya sila may unmet need, mataas yung risk na magkaroon sila ng unplanned pregnancies, no? Kabilang din dito yung mga traditional method users natin, no? Sila gumagamit ng calendar, ng rhythm o yung coitus interruptus o yung withdrawal na tinatawag, no? Traditional method sila kasi nga nag-o-offer sila ng mas mababang protection, no, mula sa mga unplanned pregnancies kumpara sa ating modern FE methods natin. Kaya sila din yung mga nais nating mamatrack,
no, sa ating mga LGU, sa ating mga communities para mabigyan din ng impormasyon, no, patungkol doon sa ating mga modern family planning methods for them to reconsider, no. As mentioned, no, ang modern FP methods, they provide higher protection, ano po, na against unplanned or unwanted pregnancies po. Ano nga ba ang benepisyo, no, ng planadong pamilya, no? Kasi lagi natin binabanggit, kapag planado ang pamilya, panalo, isa-isahin natin. Para sa ina, no, makaka-recover siya, no, mula sa kanyang pagbubuntis na maibabalik ang kanyang lakas at pagbuti ng kalusugan, no? Dahil nga planado ang pagbubuntis, sapat na panahon para sa pamilya, anak, asawa at sa sarili. At pangatlo, maayos na pag-aalaga at pagpapalaki ng mga anak. Para naman sa mga ama, no, sa ating mga haligi ng tahanan, ginhawa sa kabuhayan, sapat na panahon para sa pamilya, sa anak, sa asawa at sa sarili at pagkakataong makapag-ipon, no? Makapag-ipon para na sa ganoon ay matustusan yung mga pangunahing pangailangan ng kanyang pamilya at mas magaan na responsibilidad. At panghuli, para sa sanggol at mga anak, no, mas mabuting pag-aalaga, pagkakataong mabigyan ng sapat na edukasyon at matugunan ang iba pang pangangailangan, no? So ito yung benepisyo ng pagkakaroon ng planadong pamilya sa ina, sa ama, at sa sanggol at sa anak at ganun din sa ating komunidad at ganun din sa ating bansa, no? Binabanggit din natin ang family planning, no, bukod sa pagiging health intervention niya, it's an effective economic intervention din, no? Kasi nga kung planado ang bawat pagbubuntis, ibig sabihin bumababa yung number of dependents natin, no? Bumababa ang number of dependents, ibig sabihin mas kumukonti lang din yung resources, no, na kailangan nating ma-utilize, no, para ma-meet yung kanilang needs, no? At dahil din planado ang bawat pagbubuntis, no, mas nagkakaroon tayo ng malaking portion o porsyento dun sa ating mga working age group. Ano, kapag mas pataas ang porsyento ng ating working age group kumpara sa ating mga dependents, no, ibig sabihin, mas nagiging produktibo, no, ang bawat individual at the same time na nakaka-boost siya, no, dun sa ating mga economic activities, no. So ang FP ay meron ding malaking gampanin, no, para ma-achieve yung tinatawag nating demographic dividend, no? So, yun ang ilan sa mga benepisyo, no, ng pagkakaroon ng planadong pamilya. So ayan, i-reiterate ko lamang, no, i-reinforce ko lang, no, bakit panalo kapag planado ang pamilya, ginhawa sa kabuhayan, sapat na panahon para sa isa't isa at pagtugon sa pangangailangang pangkalusugan, pang-edukasyon at iba pa. Pasadahan natin yung iba't ibang pamaraan, no, ng pagpaplano ng pamilya o modern family planning methods, no. Tinitigan natin dito yung reproductive health need ng isang individual. Yung binanggit ko kanina kung siya ba ay delayers, spacers, or limiters, no. Kasi kinukonsidera natin iyon, no, sa pagbibigay din o pag-o-offer ng iba't ibang modern family planning methods sa ating mga kliyente. May tinatawag din tayong short term, no, short term, long term, and permanent methods natin, no. Depende yun sa reproductive health need ng individual. Sabi nga natin, no, kung ano man ang pangangailangan mo, kung ano man ang sirkumstansya mo, no, tiyak na may hiyang, no, na hiyang kang modern FP method. Ito ay ligtas, mabisa at epektibo. Unahin natin yung short term, no. Isang uri ng hormonal method and isa ito sa mga pinaka-popular, no? Madalas gamitin ng mga Pinay. Yung pills o pildoras na tinatawag, no? Ang pildoras, dalawang klase siya. Yung isang COC, yung combined, as the name itself, no? Combined oral contraceptive pills, no? It contains the estrogen and progesterone, no? It contains 21 active pills and 7 na yung placebo o yung ating yung rest pills natin tinatawag, no? At may isang pills din na uri para sa mga breastfeeding moms, no? It contains 28 active pills, no? So ang pildoras natin, para siya ay maging mabisa, no? Kasi short term siya, ang bisa niya isang araw. Dapat araw-araw siyang iniinom, hindi dapat nagliliban, no? Hindi dapat nakakamiss, no? At dapat magkakamukhang oras, no, sa bawat araw ang kanyang pag-inom para mas maging mabisa, no? 93% ang kanyang effectiveness,
sumusunod sa isang schedule, dapat iniinom araw-araw at sa takdang oras. Kaya nabanggit ko kanina, libre ito sa ating mga klinika ng gobyerno, maaaring bilhin din sa mga botika, no? Hindi ito humahad lang sa pakikipagtalik. Hormonal method siya, no? Ibig sabihin, no, pinipigilan nito yung paglabas, no, ng hinog na itlog, yung egg cell, no? At dahil doon walang ovulasyon na nagaganap. Dahil doon walang pagbubuntis, no, na nagaganap, no? Same na method of action niya, no? Yung injectable, no? Kung ayaw mo umiinom ng araw-araw, no? Kasi maaaring ikaw ay makakalimutin, no? May another option para sa iyo. Depende sa kanyang klase, no? Pwede itong ibigay sa iyo kada buwan, kada 2 buwan o kada 3 buwan. Ang kadalasan binibigay natin, ino-augment natin sa ating mga service delivery points ay yung DMPA, yung kada 3 buwan, no? So, mabisa ito sa pag-iwas sa pagbubuntis, 96%. Sumusunod sa schedule po, no? Dapat nasa takdang araw ang injection. Again, depende siya sa brand, no? Merong every month, may every 2 months, or every 3 months, which is yung kadalasan yung DMPA na ating ay ino-augment sa ating mga health service delivery points, no? Libre sa paggamutan ng gobyerno at katulad ng pills, hindi ito humahadlang sa pakikipagtalik. Susunod naman, no? Short acting, no? Short acting yung kanina. Ngayon naman, yung para sa yung mas matagal ang kanyang visa, no? Kanina, every day, every month, every 2 months, every 3 months. Ito naman, every 3 years po ito, no? For 3 years ang kanyang visa. The progestin subdermal implant, inilalagay po ito doon sa parang malaposporong plastic lang siya na ilalagay sa ilalim ng balat ng braso, no, ng bawat Pinay, no? Progesterone, hormonal din po ang kanyang content, no? Ito ay lubhang mabisa, no, at ligtas sa pag-iwas sa pagbubuntis na sa 99%. Ito ay madaling gamitin at pangmatagalan, hindi humahadlang sa pakikipagtalik, libre sa mga klinika ng gobyerno o sakop ng PhilHealth at bagay ito sa mga busy. Kasi pag ilagay lang to, no, malaposporong plastic lang siya sa ilalim ng balat, no, ng braso, no, for the next 3 years, no, you are protected na po from unplanned pregnancy. Kaya nakalagay yan trending sa mga Pinay. So, 3 years siya. Kung gusto pa ng mas matagal, no, meron tayong IUD o yung tinatawag nating intrauterine device, no? So protektado hanggang 10 to 12 years siya, no? Kung makikita dun sa ating image, no, ito yung female reproductive system, no? Andito yung mattress, no? Ito ay plastic din siya na korteng T, no? Na meron siyang string. Inilalagay ito sa loob ng mattress, no? Ng isang babae. At pinipigilan nito ang pagtatagpo ng hinog na itlog at ng similya. At dahil hindi sila nagtatagpo, walang pagbubuntis na magaganap, no? Mabisa ito, 99%, no? Madaling gamitin at pangmatagalan. Hindi humahadlang sa pakikipagtalik. Libre sa mga klinika ng gobyerno o sakop ng PhilHealth, bagay sa mga busy, may pagpipilian na may hormones o walang hormones. Pero kasukuyang ino-augment natin sa ating mga service delivery points ay yung copper, no, yung walang hormone, no. So, ito for longer term, longer acting siya. Implant 3 years, no. Yung single rod implant natin, ang IUD, ang copper IUD natin, no, nasa 10 to 12 years ang kanyang visa. At syempre, meron din tayo para sa ating mga kalalakihan, no? Ating male condoms, no? Ito ay proteksyon laban sa HIV at STI at syempre mula sa hindi planadong pagbubuntis, no? Ito naman ay barrier method na inilalagay ito, no, sa matigas na ari ng isang lalaki, no? Tuwing makikipagtalik nang sa ganon ay walang pagtatagpo din ng semilya at saka ang hinog na itlog, no? Mabisa sa pag-iwas sa pagbubuntis kung ginagamit ng tama kapag nakikipagtalik. Nag-iisang FP method na may proteksyon laban sa HIV at mga STI, walang hormones at libre sa mga klinika ng gobyerno at botika. So kanina, no, hormonal methods, barrier methods, no, meron din tayo para sa mga individual na ang nais ay natural, no, modern natural FP methods, no. May tinatawag tayong fertility awareness based methods na kung saan ang isang babae
inoobserbahan niya yung mga natural na senyales no, sa kanyang katawan no, para malaman kung kailan ba siya mabunga o fertile o hindi mabunga no, or infertile siya no. Kung gusto niya kung gusto niya iwasan yung hindi planadong pagbubuntis no, iiwasan niya makipagtalik sa mga panahong siya ay mabunga. And the other way around, kung gusto naman niyang magbuntis, ano po, we have the standard days method, we have the cervical mucus method, the basal body temperature method, and the mix, no, the combo of the cervical at saka doon sa ating BBT, yung ating symptothermal method, no. Ito ay mabisa sa pag-iwas sa pagbubuntis kung ginagamit ng tama. Kailangang iwasan ang pakikipagtalik o gumamit ng ibang uri ng FP sa mga araw na posibleng mabuntis at walang hormones, no? Pangalawang natural FP natin ay ang lactational amenorrhea method. Yung binanggit kanina, no, parang related siya doon sa unang presentation po na about dun sa breastfeeding, ano po, no? Pero ang LAM, for it to become an effective natural FP method, may tatlong criteria po no, na dapat itong nasusunod. Una ay ang edad ng sanggol ay less than 6 months. Pangalawa, hindi pa bumabalik ang regla ni nanay. At pangatlo, tanging gatas lamang ng ina no, ay binibigay kay baby. So, dahil dito sa LAM na ito, no, nagiging effective siya na modern FP method. Pero hindi forever siya, no? Kapag na-achieve mo lang yung three criteria na yun, no, saka lamang siya nagiging effective. At ang key talaga dito, yung pagsakel ni baby, no, yung paghakab niya, no, dahil doon nagkakaroon ng temporary infertility, therefore hindi lumalabas yung mga hormone, no, yung chemical na kailangan para magkaroon ng ovulation. Therefore, walang pagbubuntis, ano, ang nagaganap. So, yun yung LAM natin. Napakabisa sa limitadong panahon, walang hormone, epektibo lamang sa maikling panahon hanggang 6 na buwan pagkatapos ng panganganak at hindi humahadlang sa pakikipagtalik. At kung ang reproductive health need naman ng isang individual, no, o kaya ng mag-partner o ng mag-asawa, no, ay permanente na, ibig sabihin nakamit na nila yung bilang ng anak na nais nila, yung laki ng pamilya at gusto na nila ng permanent method, no. Para sa ating mga kababaihan, may tinatawag tayong BTL, bilateral tubal ligation, no. Isa itong procedure, no, operasyon na ginagawa sa mga kababaihan na kung saan ay pinuputol no yung daluyan ng hinog na itlog no at yun yung fallopian tube no dahil pinuputol siya no at wala na hindi na tuloy magtatagpo yung hinog na itlog at saka ang semilya, therefore wala nang pagbubuntis na mangyayari no. So lubhang mabisa sa pag-iwas sa pagbubuntis pang matagalan, libre sa ospital ng gobyerno o sakop ng PhilHealth, walang hormone at saka hindi humahadlang sa pakikipagtalik. So kung merong ligation, no, meron din tayong para sa mga kalalakihan din, no, na vasectomy o no scalpel vasectomy. Dito sa image pinapakita, no, nais nating liwanagin, no. Ang pinuputol sa no scalpel vasectomy ay yung vas deferens lamang, no? Yung vas deferens lang o yung daluyan ng semilya, no? Dahil nga doon, no, naputol na siya, ay hindi na magtatagpo no ang hinog na itlog at saka ang semilya, no? Again, vast difference ang pinuputol. Hindi po ito pagkakapon. Ano? Hindi po pagkakapon ang vasectomy. Vast difference ang ating pinuputol dito dahil doon na wala ng similyang lalabas, no? At dahil doon ay wala ng pagtatagpo na mangyari ng itlog at saka ng similya. Kaya walang pagbubuntis, no? Lubhang mabisa sa pag-iwas ng pagbubuntis pang matagalan, libre sa ospital ng gobyerno o sakop ng PhilHealth, walang hormon at hindi humahadlang sa pakikipagtalik. So in summary ng ating mga modern family planning methods, no, depende sa inyong reproductive health needs, sa inyong circumstansya din, no, at doon sa magiging hiyang no sa atin no. Ang implant ito ay mabisa hanggang 3 hanggang 5 taon no, pero yung kasalukuyang available na implant natin na single rod ay 3 taon no. Ang IUD hanggang 10 to 12 years ang available natin ay yung copper injectable 2 o 3 buwan, pero ang kadalasan nating na i-augment nga is yung kada 3 buwan ng DMPA. Pills, araw-araw siyang iniinom pero nakapakete siya, no? Na pang good for 1 month.
Condoms, ginagamit ito tuwing makikipagtalik para maging mabisa. No? Fertility awareness methods, hanggat umiiwas ka sa pakikipagtalik o gumagamit na ibang uri ng FP sa mga araw na ikay fertile o maaaring mabuntis. Hanggang 6 na buwan pagkatapos manganak kung hindi pa bumalik ang iyong regla at patuloy ka sa eksklusibong nagpapasuso at yung dalawang permanent methods na nabanggit natin, no? Ligation para sa kababaihan at no scalpel vasectomy para sa mga kalalakihan, no? So, marami kang pagpipilian. Yan yung broad range natin of modern family planning methods. So, ito lang ang ating nais na iwanan bilang mahalagang paalala, no? Mahalagang pag-usapan ang family planning sapagkat ito ay isang paraan upang makamtan ang nais na bilang at hangarin para sa ating pamilya. Ito din ay daan tungo sa mas malusog na buhay, mas matatag na relasyon, at mas maliwanag na kinabukasan. May modern family planning method na ligtas, mabisa at hiyang sa iyong nais at pangailangan at libre ang pagkonsulta at mga serbisyo para sa family planning. Para sa karagdagang resources po, no, na ating mga kasama ngayon sa Zoom, na ating mga nanonood, no, may mga online resources tayo na pwede nating puntahan, no, for WIRA natin, Women of Reproductive Age, no, sa ating mga men and male partners, no, meron tayo sa Facebook, The Usap tayo sa FP, meron tayo It's Okay to Delay, at meron din tayong website ng RH Care Info. At meron din tayong site, no, para sa ating mga adolescents and parents, no, the I choose #malaya akong maging. Meron tayong malaya-ako.ph. Sa Facebook naman, malaya akong maging. At meron tayong Konektado tayo, Philippine One. I think this is my last slide, no? So, lagi nating tandaan, no? Na panalo ang pamilyang planado. Tara, usap tayo sa family planning. Yun lamang po. Maraming salamat. Maraming salamat po, Dr. Luke Talio, no, for sharing that information, no. Gusto ko po yung inyong pagbati kaninang umaga. Ay, isang maganda, malusog at planadong umaga sa ating lahat. So yes, it's very important po to have our plans set. So, and also thank you for underscoring po the importance of family planning as it helps din po, no, in reducing maternal and infant mortality. And it is very crucial to have intuitive knowledge even in our dami po, no? Ang daming process, methods, no? Modern family method with our modern contraceptives. Lalo na po sometimes when we talk about this topic, no? Meron po tayong stigma na kasama. Ayun, thank you so much po for sharing all those things. So with that po, again, no, like our prior research speakers, we have our advanced questions from our media partners. So, Dr. Dick, for the first question po, no, sa mga nabanggit po nating modern family methods, saan daw po ba tayo pwedeng maka-access, magkaroon ng libreng consultation, contraceptives, pills, injectables, and such, and paano daw po ang process? Alright, thank you, Miss Denise, no? So, pwede tayo makapag-access ng ating mga free services, particularly the counseling at saka ng ating mga methods and procedures na sa ating mga service delivery points. Ano-ano sila sa ating mga health centers, sa ating mga barangay health stations, na sa mga LGUs natin, sa ating mga public hospitals. At meron na rin tayong mga ilang mga private hospitals, no, na nagpo-provide ng free FP services at ganoon din yung mga partners natin from the private sector, particularly yung ating mga freestanding family planning clinics at saka yung mga private midwives natin, mga private clinics natin. So paano ang proseso, no? Isa sa mga focus din, no, ng programa ay patuloy tayo makapag-train ng mga health service providers natin para masiguro natin na ligtas, de kalidad, no, yung at ah, mabisa, no, yung ating mga modern FE methods natin. At the same time, para mas ma-counsel silang mabuti, no, yung ating mga health service providers. So the process ay kapag punta ng client, no, kina-counsel sila, no, ina-assess sila ng ating mga health service providers at meron silang ginagamit ng mga MECWIL, the FP Form 1 para matulungan ang ating mga kliyente. Ano yung pinaka magiging suwak sa kanilang pangangailangan, sa kanilang study, sa kanilang mga sirkumstansya? Yun, thank you so much po, no. We have our free naman po ito, no, na para sa ating mga participants, no, since we have all of those access points, no, so you can grab the opportunity po, no. Thank you so much po, Sir, Dr. Dick, no. And proceeding po, no, how is DOH ensuring access to a full range daw po ng family planning methods?
Ayan, sorry po. Naano ko pala. Ayan, Ayan. sige. Magandang tanong yun, no? And it's quite related doon sa earlier question natin, no? Paano nag-access and all, no? For DOH, ang pinakamandato talaga natin, no, is makapag-provide tayo ng technical assistance, no, sa ating mga implementers, sa ating mga service delivery points, no? At isa sa mga mukha ng ating technical assistance nga ay yung patuloy nating pag-train, no, ng ating mga health service providers. Katuwang natin dito ating mga DOH hospitals na CLCHD recognized FP training centers, no? Katuwang ating mga PHOs, ating mga PIDO, CHOs at ibang mga partners po natin, no? Para maging competent at equipped ng ating mga health service providers, no, sa pagbibigay ng serbisyo. At doon sa serbisyo na yun, ang context palagi ay dapat broad range of modern family planning methods ang nai-offer natin sa ating mga kliyente. At yun ay dapat nakaangkla, no, based dun sa assessment, no, ano ang kanyang reproductive health need? Siya ba ay delayer? Siya ba ay spacer? Siya ba ay limiter, no? At yun ay tinutulungan pa, no, ng ating mga available tools para masiguro talaga, no, na yung method na may offer natin ay swak sa kanyang pangangailangan, swak sa kanyang kondisyon, no? So that's one. Second, we continuously augment ang ating mga service delivery points ng commodities, no? Free commodities natin, no? uh, pills, DMPA, implant, no, IUD, no, and even yung mga logistics natin para mas masiguro natin na hindi na isa yun sa mga problemahin pa ng ating mga kliyente because those are free, no, kasi galing naman siya sa gobyerno. And patuloy yung pagbibigay natin ng updates, ng orientation din, no. Ito, yung kasalukuyang nagagawa natin, no, na gusto natin palaganapin pa, no, ang pagbibigay ng tamang impormasyon patungkol sa programa, patungkol sa mga modern family planning methods na ito ay extensively studied, no? And globally approved siya, no, na mabisa siya at ligtas. Napakaganda po no, no, Doc. From intangible to tangible efforts, no, talaga na makikita natin that we have our intervention. It's a whole approach for everyone and we are making sure na kung ano yung needs nila, no, aligned dun sa family planning methods na ibinibigay natin. Thank you po. And up to the last two questions mo, no? So for the third questions, how are adolescents and young adults included in family planning education? Thank you, Miss Denise, no? And magandang katanungan siya, appreciative inquiry din, no? And for family planning program na lagi natin sinasabi, maging sino ka man, no? Basta't kailangan mo ng family planning services na dapat natutugunan niya. At kasama sa ating mga kliyente ay ang mga adolescents natin, no? So paano sila na-include for FP education? Una sa lahat, babalik ulit ako dun sa capacity building din natin ng mga health service providers, no? Kasi iba din dapat ang approach natin sa ating mga adolescents, no? So, kasalukuyan tayong nagtitrain for them to become adolescent-friendly health service providers at ganun din ang kanilang mga facilities to become adolescent-friendly health facilities, no? Nang sa ganun ay kapag sila ay nakikipag-usap, no, sa kanilang mga kliyente na adolescents, so maramdaman ng adolescents na sila ay welcome, no? Welcome sila sa facility, hindi nila nararamdaman na sila ay nadja-judge, no? So dapat non-judgmental din yung tone, no, yung approach ng ating mga health service providers. At dapat factual and accurate and correct, no, information na ibinibigay natin. Andiyan din yung pag-gauge natin, no, ng level ng pangunawa ng mga adolescents kasi as health service providers dapat tayo yung level sa kanila, no? At nakadepende din yan, no, kung anong impormasyon ang ibibigay natin kasi kinokonsidera natin yung kanilang edad because we have to ensure, no, that we provide age and development appropriate information, education, no, and counseling, no, sa ating mga adolescents, no. So depende kung anong age yan, no, nagdi-discuss tayo about dun sa kanyang puberty, the body changes, menstruation, no? The consent, gaano ka-important consent, respect to oneself and respect to others, no? And yun yung other options na for modern family planning methods and other RH services, no? Kasi ang goal natin, no, ma-prevent yung mga subsequent pregnancies or kung sakaling di pa nag-engage, no, sa sexual intercourse, no, better na ma-delay muna ang sexual debut niya at makapag-focus sa pag-aaral, no? Pero kung sakali mga andun na sila sa estado, no, na talagang sabihin natin they are currently engaging na, no, gusto natin silang ma-equip
gusto natin silang ma-empower, no, for them to make informed decisions on how they can protect themselves, no, from the risk of unplanned pregnancy and sa mga HIV/AIDS STIs natin. And thank you so much po. So we have our discussions no appropriate sa kanilang age groups. So thank you so much po, Doc Baker. For the last question, I think it has been answered, but maybe a reiteration again. So what role do local government units and barangay health workers play in the campaign? Napakahalaga, no? They play significant roles, no, doon sa implementation and success. Actually, hindi lang ng FP, but also with other health programs, no? Kasi sila din yung mga may ownership ng programa, no? Talagang katuwang natin sa sila pag-i-implement ng iba't ibang mga health programs natin. As for the LGUs, no, they are the primary implementers, they are the lead, no, doon sa implementation, no? So katuwang diyan is yung paglo-localize, no, ng mga ordinansa, paglo-localize sa mga national policies natin, no, in their respective communities, no, areas, para ma-ensure na nasusuportahan ito, no, at talagang naipupush pa, no, yung implementation ng programa at kasama doon yung mas maging available, accessible ang health services, makapagpondo din, no, na doon sa kanilang pagbili ng mga modern family planning methods kasi DOH is more on augmentation. At the same time, for the BHWs naman, talaga sila yung nasa grassroots natin, yung mga frontliners talaga natin, no? Yung mga katuwang talaga natin. So, sila yung inaasahan talaga natin makapagbigay ng reliable information about FP, about modern family planning methods. Sila yung makapag-track na may mga unmet need for modern FP, makapag-educate at ma-refer sila sa ating mga health centers, sa ating mga RH, sa ating mga trained health service providers for FP counseling at saka dun sa pag-actual ng provision ng FP commodities or mag-undergo ng procedure, no, by our trained health service providers. Again, napakahalaga ng roles ng ating mga implementers and of course ating mga BHW sa other health service providers po natin. At nagpapasalamat din tayo, Ms. Denise, no, if I may, no, sa ating mga, sa lahat na sa buong Region 3, no, sa ating mga LGUs, PHOs, CHOs, PIDOHOS natin, hospitals, DOH hospitals, mga providing facilities natin from the public, from the private, no, sa ating mga ah, regional partners, no, mga agencies natin, no, dahil nakakatuwang ibahagi, no, na patuloy na tumataas yung bilang ng ating mga gumagamit ng modern family planning method. So ibig sabihin doon, no, talagang natutugunan, no, yung kanilang pangangailangan. No, so bukod doon sa mga numero natin na yon, no, na-achieve natin yung demand satisfied, yung mga parameters natin, ang pinakamahalaga ay kung ang isang individual ay may kailangan, siya ba ay natutugunan, ang bibigyan natin ng dekalidad na serbisyo. Lamang, maraming salamat. Maraming salamat po, Dr. Dick. And again, maraming salamat din po no, sa ating mga naging katuwang dito sa pag-advocate ng family planning. And Dr. Dick, maraming salamat po sa pagsagot ng ating katanungan. So again, no, from your discussion po, no, natutunan po namin nating lahat, no, planadong pagbubuntis means pagkakaroon ng sapat rin na panahon para sa ating pamilya at mas magkakaroon po tayo ng mas magaan na responsibilidad. So with that, panalo ang pamilyang planado. Kaya sabi ni Sir Dick, tara, usap tayo sa family planning. Thank you so much po, Dr. Dick. Maraming Ayan. salamat, Miss Denise, na at sa ating mga kasamahan din, no, dito sa ating Zoom. Ingat po tayo palagi. Salamat po. Yes po, thank you po. Ayan. So, and to our participants and viewers, no? If meron pa po kayong katanungan, you can just type it again in our chat box and comment box now. As you can keep them coming po, for we will be answering them in our email, through email. And again, no, please do not forget to follow, like, and share our DOH Central Luzon kung sakaling gusto niyo rin pong balikan ng ating sessions. So with that, nakapost po ngayon sa ating box, no, ang ating evaluation link. So please answer our evaluation link para po malaman namin kung ano pong part ang aming i-improve, topics that we will be discussing, and so that we can gain your feedbacks. Hingin na rin po namin ang opportunity na ito to please open your camera because we will be capturing our screen sa ating online sessions. Ayan. Ayan, okay.
Ilang? Okay, so meron daw po tayong 3 pages. So page number 1, 3, 2, 1, smile. Okay. Ayan, second page po, hindi natin alam kung nasang page tayo. So 3, 2, 1, smile. And up to our last page, 3, 2, 1, smile. Ayan, maraming salamat po sa lahat at sa pakikiisa, no? Sana po ay marami pa po kayong natutunan mula sa ating mga health experts. So once again, please disseminate our sessions at magkita-kita po tayong muli sa ating susunod na health tips. Kalusugan mo, usap tayo. Thank you very much po everyone. Have a great day.